Don't play with it, don't be dishonest. Ay, still not understand. Hello guys, good morning. So guys, may update lang po ako doon sa last ko na video about doon sa bagong rules dito sa Hungary, about doon sa third country na binaband ng EU papunta dito sa Hungary. So sa last video ko na yun guys, sinasabi ko na lahat ng third country maliban lang sa Georgia na country ang tatanggapin nila dito. Pero ang good news guys, nung Thursday lang nila nilabas, naglabas sila ng panibagong news dito sa Hungary na kasama pa rin tayo sa bansang pwede nilang papasukin dito sa bansa nila. So, patuloy pa po yung pagre-recruit ng mga Pilipino papunta dito sa Hungary. So, kasama pa po tayo guys. So, yung mga nagtatanong po sa akin dati na may mga visa na pwede pa ba silang kasi yun kasing usapan dati na ibaband yung third country na Georgia na lang ang tatanggapin. So, supposed to be, hindi na tayo kasama doon. So, ngayon guys, sa lahat ng mga nag-a-apply, yung may mga hawak na visa, o ongoing pa yung process ng mga papel nyo, ito na po yung good news guys. Kasama pa po tayo sa bansang papupuntahin dito sa Hungary. So, magandang balita po ito guys. So, yun po yung bagong news dito. Na isa po tayo at luckily na na patuloy na tatanggapin nila dito sa Hungary. So, meron tayong mga pag-asa guys. Akala ko dati hindi na talaga eh. Pero salamat at last week lang, nung Thursday, nalaman namin nung January 9 na isa ang bansang Pilipinas sa tatanggapin para makapasok pa rin dito sa Hungary. So may mga tanong din po tayo guys about sa bagong ID dito sa Hungary. Ito po, kagaya ito po yung akin na TRC. So ito po yung pinaka working permit dito sa Hungary. So magkakaiba lang po tayo dito sa baba, ito dito kasi yung iba dito meron ditong family reunification, meron ding guest worker. Yung dati naming ID, dati kong ganito. So ang nakalagay doon sa niya sa posisyon ng trabaho niya is employment. So, yun yung kasi na kami dito guys, 4 years na kami dito. So ngayon iba na po yung ID ko, hindi na po siya kasama doon. So, pag-usapan po natin yung ID na to, kung ano po ba yung mga pwedeng mga bawal o mga restriction. So, yung guest worker guys, may tanong po kasi dito. Mostly, kasamahan natin mga kababayan, ito po yung tanong nila guys. So, meron akong papel dito, may mga tanong. So, sa itong ID na to, yung guest worker ha, pwede pa po bang makapag-travel sa iba't ibang bansa na kabilang sa European Union or sa European Economic Area kung ang residence card ko ay may titulong guest worker? So, yun po yung tanong. Ulitin ko guys. Ulitin ko yung tanong. Pwede pa ba akong makapag-travel sa iba't ibang bansa na kilala sa European Union o sa EU, sa European Economic Area, kung ang residence card ko ay may titulong guest worker? So, ang sagot po dyan ay yes. Pwede pa po kayong makapag-travel. Yes, para sa mga magkakaroon ng residence card or permit na may titulong guest worker, hindi nagbago ang patakaran sa pagbisita sa mga bansa na kabilang sa European Union o European Economic Area. Kung ang pakay ng worker ay pang turismo or pagbisita sa mga kaibigan o kapamilya sa itinakdang bilang ng araw na maaring silang manatili sa mga bansang nabanggit at hindi para maghanap ng trabaho.
So, pwede po kayong mag-travel gamit ang guest worker, pero hindi po siya pwedeng gamitin na magtrabaho kayo doon sa kabilang country gamit itong ID na to. So, yun po guys. So, pwede pa po kayong mag-travel ng part ng EU country. So, yun. Tapos, meron pong tanong sa change of purpose naman sa ID na to. Ang mga workers na magkaroon ng bagong titulong guest worker ayon sa bagong batas ay hindi mabibigyan ng pagkakataong magpalit ng status habang nasa Hungary. So ulitin ko, ang mga worker na magkaroon ng ID ng ganito na guest worker ang sulat ayon sa bagong batas ay hindi na mabibigyan ng pagkakataong magpalit ng status. Ibig sabihin, kung guest worker na tong ID mo, hindi na pwedeng palitan. So, yun ang pagkaintindi ko guys. So, halimbawa, nakakita si guest worker ng trabaho na maaring maging daan para maging high qualified worker siya. Sa senaryo na ito, kung magkaroon siya ng pagkakataon sa a-apply na company, kailangan niyang tapusin muna ang kanyang trabaho sa kasalukuyang kontrata at umuwi sa Pilipinas para doon asikasuhin mula sa umpisa ang permit para sa bagong employment sa bagong status. So, kung ikaw po ay may hawak na ganito at nakahanap ka dito mismo sa Hungary ng bagong trabaho, so hindi pwedeng mag-transfer guys. Kailangan mo munang tapusin yung kontrata mo. Tapos pag matapos na yung kontrata mo, tsaka ka umuwi ng Pilipinas at doon asikasuhin ang panibagong permit mo, tsaka ka bumalik dito sa Hungary para mabago yung status mo. So yun po yun guys. Tapos about naman sa family reunification, hindi na maaring makapag-apply ang may titulong guest worker para madala ang kanilang mga pamilya sa Hungary sa ilalim ng bagong batas. So, kung ikaw po guys ay merong hawak na guest worker, hindi ka na daw maaring makapag-apply para madala po dito yung pamilya mo. Kasi dati kasi pag mag 5 years ka na dito, pwede kang mag-apply ng family reunification sa tapos pwede mong dalhin dito sa Hungary. So ngayon hindi ka na pwedeng mag-change guys once ito yung hawak mo na guest worker ID. So ito naman sa national residence or permanent residence, hindi na maaaring makapag-apply ang mga may titulong guest worker para sa national or permanent residence sa Hungary sa ilalim ng bagong batas, maliban na lamang sa ilang mga senaryo na maaaring makapasok sa kondisyon ng pag-aproba ng national or permanent residence para sa mga workers na may existing permit mula sa naunang mga patakaran. So, yun po yung mga nabago dito guys. Yun po yung mga tanong. Tapos yung, ano pa ba, ano ko na ba to? So, yun. Nabasa ko na yata lahat guys. Tapos may isa pa akong dito. About naman to, isisingit ko na lang din to. About din to sa Philippine Embassy. So, dati iba kasi yung address ng Philippine Embassy. Iba yung location nila. So, ngayon, na po sila guys. Ito nagbago na po sila ng location. So, ang new location of the Labor Office of the Philippine Embassy, nasa nasa 1055 Budapest, Kusut, Lajos, Ter 18, floor 1, door 1. So, ito po yun guys, yan. I-screenshot nyo na lang yan guys kung gusto nyo. Para meron kayong address. Pwede nyo naman siyang i-search guys. Kasi nilalagay naman nila sa sa kanilang page. Nagpo-post naman yung Philippine Embassy in Hungary dun sa page nila. So, ito po yun. Tapos, ito po yung mga binabasa ko kanina guys. Ito po yung mga tanong.
Doon din po sa mga ano, doon. Ito. So, ito, yun po yung diniscuss ko ngayon guys, yung mga tanong about dito sa guest worker ID. So, sana po nakatulong po itong update ko na to. At wala na po yung worry natin na hindi na tayo pwede makapasok dito sa Hungary kasi pwede na tayong makapasok sa Hungary. So, kung meron po kayong mga tanong, mag-comment lang kayo sa baba. At kung hindi ka pa naka-subscribe sa aking YouTube channel guys, paki-subscribe dyan sa bell button at paki-hit na rin ang notification para naman ma-notify kayo kung meron akong bagong video guys about dito sa Hungary. So, mag-update ako guys kung meron mga panibagong video ngayon. So, medyo good news tong last ko na to na na video para sa inyo. So, thank you sa lahat ng nag-subscribe sa akin, mga kababayan. Thank you sa inyong lahat. At kung may mga tanong pa kayo, mag-comment lang kayo. Kasi sasagutin ko rin yan. Dahil nagre-reply talaga ako sa lahat ng comment yung mga kababayan. So, thank you pala sa lahat na nagsuporta sa akin. Thank you. Mabuta tayo ng 2,000 subscriber. Thank you so much guys. And thank you for watching. Ingat kayo palagi guys.